Malakas po sa Amen. Sa alitang pagbasa ako sa verse 1 kayo sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God through kayo po. Whosoever therefore receives the power, receives the ordinance of God, and they that receive shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse 4. For he is the minister of God to you for the good, that we can do that which is evil, be afraid, for he dareth not the sword of pain. For he is the minister of God, a reminder to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, Ye must needs be subject not only for wrath, but also for conscience sake. Verse 6. For this cause he hated you also, for they are God's ministers, attending continually upon his ministry. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Verse 8. Owe no man anything, but love one another, for we need God and Father to fulfill the law. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. 10. Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. 12. The morning is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Verse 14, altogether ready, read. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo po lahat ay umukupungkit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapagyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, Diyos na mapagmahal at Diyos na mapagpatawad at tapat. Kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, pagkukulang, mga bagay na nagagawa na laban sa iyong kalooban. Patawarin po kami, Ama, Banal na Espiritu, patawad. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at hindi nagbabago. Salamat sa iyong awat habag. Salamat sa iyong mga biyaya. Ikaw yung dahilan bakit hanggang ngayon naririto kami. Bakit hanggang ngayon meron kaming buhay at lakas. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Sa iyo galing ang buhay na meron kami. Sa iyo galing ang lahat na meron po kami. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat, dinadakila at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay na marapat ka namin sambahin. Tunay na marapat ka namin paglingkuran. Paglingkuran ka namin ng buong puso at may katapatan. At dalangin ko po sa hapong ito, muli ako po ay inyong itago, sinipulikuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa pribilegyo na magamit sa inyong gawain. Salamat pinagkatiwalaan po ng ministry. At dalangin ko po aming Diyos, kayo po siyang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. At patuloy po pong pagpalain ng inyong gawain dito sa mataas na kahoy. Nawa, sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus, matagpuan po kami na matapat at buong puso na naglilingkod po sa inyo. Gamitin mo pong patuloy ang aming mga buhay para sa inyong kalwalhatian. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Okay, sa kapagpalang hapon, pwede na po maupo. Sabi po ng verse 11, dito po ang mensahe na ating po pag-aaralan, mensahe po ng ating Panginoon. At sabi po dito sa verse 11, mga kapatid, mga minamahal, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, and for now is our salvation nearer than when we believe.
So ang title po ng mensahe ngayong hapon, mga kapatid, Now is our salvation. Ngayon ang araw or ngayon ang ating kaligtasan. At mga kapatid, mga minamahal, huwag iisipin ng sino man na matagal pa tayong haharap sa ating Panginoon Hesus. Sapagkat sinasabi po ng mga talata, nearer than when we believe. Ito po ay malapit na kaysa doon sa ating inaasahan. So yun po sinasabi po dito, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. At huwag natin iisipin na matagal pa bago tayo humarap sa Panginoon Hesus. So malinaw na sinasabi po dito, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon Hesus. Pero maraming mga tao ang hindi aware sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maraming mga tao ang hindi talaga handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. At kung ang isang bagay na ating kung titingnan pa po dito, ipagpalagay na hindi natin alam kailan babalik ang Panginoong Hesus. Pero tunay na malapit na rin tayong humarap sa Kanya. Bakit? Maiksi po ang buhay natin sa mundo. Maiksi. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Hindi natin pwede sabihin, bata pa ako, sumatagal pa bago ako mamatay. Bata pa ako, saka na ako maglilingkod sa Diyos kay Kristo. Bata pa ako, marami pa akong pwedeng gawin, saka na ako sasamba. Saka na ako susunod. Matagal pa bago ako humarap. It is appointed unto us, to every one of us, once to die, and after this, the judgment. So mga kapatid, mga minamahal, malinaw po na sinasabi po dito, now is our salvation nearer than when we believe. At talagang malapit na po tayo doon sa pagbabalik ng Panginoon Hesus. Ang sabi po ng Matthew chapter 24, verse 22, tingnan po natin, ang Matthew 24, verse 22. Sabi po dito, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So, kaya huwag natin sasabihin matagal pa. Matagal pa bago humarap sa Panginoong Hesus, matagal pa bago bumalik ang Panginoong Hesus. At talagang dahil sa mga pinili o doon sa mga itinalaga, sinasabi po dito ang araw ay iiksik. Maaaring hindi napapansin na napakaraming tao ngayon na napakabilis na ng araw. Diba? Linggo na naman ngayon. Bukas, Lunes, mamaya-maya, linggo na ulit. Diba? Mabilis na umiikot ang mundo. At ito nga po yung sinasabi, for the elect's sake, those days shall be shortened. Parang noong nakaraan lang, parang bagang aking bata pang tumatakbo Bata pa akong hinahabol ng aking magulang ng pangalo. So napakabilis na ng araw. At nung araw nga talaga ang piso, napakarami ng nabibili. Diba? 4 na candy na, sapagkat ang candy lang dati, 25 cents. So ganun na kabilis ngayon ang panahon. Na yung 100, marami pa nabibili dati. Minsan po nga nasabi, magkano yung lupa namin, sabihin natin ng mga nasa 700, 800 square meter yon. Magkano lang nabili ng magulang ko? 7,000 pesos. Ay pero ngayon, magkano ng isang square meter? Dito sa mataas na kahoy, 4,000, 5,000, 6,000. Isang square meter lang yon. Ay times 700, magkano yun? Diba? So ganun na po kabilis ang ikot ng mundo ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, matagal pa bago bumalik ang Panginoong Hesus. Matagal pa bago ako humarap kay Kristo. So, malinaw sinasabi po dito, now is our salvation nearer than when we believe. Ang Bible matagal na isulat. 2,000 years ago na, nung maisulat ang Bible. So, ito na po yung panahon natin na talagang malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga lagi po sinasabi dito, tinan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4. Sabi po dito sa Philippians chapter 4, verse 5.
Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand. So, matagal nang naisulat at talagang noon pa man sinasabi na malapit na ang Panginoon. Malapit na siyang bumalik. At ang sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see that day approaching. So sinasabi po diyang as you see the day approaching, yan po ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya ang hamon sa atin, ang utos sa atin, huwag pabayaan ang pagsamba. Salamat, mayroong bumabalik sa hapon. Patunay lamang na mga bumabalik sa hapon, sila yung tumitibay sa kanilang pananampalataya. Sila yung lumalakas sa kanilang pananampalataya. Salamat doon sa mga umaatin na maghapon. Di po ba? So kanina, ang ating preaching kanina umaga ay increase our faith. So yung mga mahihina pananampalataya, talagang hindi na yung bumabalik sa hapon. Yung mga immature Christian. Okay? So and then James chapter 4, tinan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 4. James chapter 5. James chapter 5 verse 7 and 8. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and latter rain. Verse 8, be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mayroon pong sinasabi, mayroon pong nais na ang Diyos na ating pong gawin ngayong hapon ito. Na simula sa araw na ito, sa bawat ilalagay pa natin sa mundong ito, ito ang nais ng Diyos sa atin. Una, tinan po natin ang Romans chapter 13, verse 13. Ano po sabi po ng talata? Sabi po ng verse 13, let us walk honestly, or let us walk honest. So ito po yung una. Dahil malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus, sana makita sa atin bilang tayo po ay mga anak ng Diyos mananampalataya, na tayo po ay lumalakad or nabubuhay ng tapat. Ano po ba? So ano bang ibig sabihin ng honestly or ng honest? So sa Merriam-Webster, ang sabi po doon, ang ibig sabihin ng honestly or honest, to tell the truth. Pagsasabi ng totoo. Pagsasabi ng tapat. Yun po ang ibig sabihin ng salitang honest. Kaya nga po kanina, kung yan po yung ating oobserbahan na ibig sabihin ng honest, ano ba yung inawit kanina ng choir? Sabi po doon kanina sa lyrics ng kanta ng choir, we won't be ashamed to go and tell the word. So hindi kami mahiya na humayo at sabihin sa sanglibutan that Jesus saves. Ito yung katotohanan. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, isa sa katotohanan na pagsasabi natin ng katotohanan, ating ipabalita na si Kristo ang nagliligtas. So let us walk honestly, or let us walk honest. So ibalita natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi po ng awitin, will proclaim the truth. So yun po yung katotohanan eh. Sa mundong ito, ang dami nagtuturo ng mali. Si Kristo ay tao lang yung nagturo nila. Si Kristo ay hindi Diyos. So yun po ay maling katuruan. Kaya kung yan po yung ating pagbabasihan na ibig sabihin ng honestly, to tell the truth, so kasama po doon na tayo namumuhay ng honest kung ibinabalita, ibinabahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi pa po dito, as long as there is time. As long as there is time. Yun ang lyrics ng inawit ng choir. Kaya sana yung mga choir member, diba? Hindi ko kayo pinipili, pero sana nagagawa natin to. Tayo ay umaawit at ang pag-awit ay parang pangangaral, parang preaching of the Word of God. Diba?
Kaya kung tayo ay member ng choir, sana nagagawa natin to na sinasabi ng lyrics ng kanta, as long as there is time, we will proclaim the truth. We won't be ashamed to go and tell the world that Jesus saves. Sana kahit sa Facebook, kung nahihiya ka sa kaklase mo, sabihin, i-broadcast mo sa Facebook, sa social media, lagi ko itong sinasabi. Let us use the social media, the internet for the glory of the Lord. Amen po ba? Then nasabi po po dito sa awitin kanina ng choir, sharing Christ no matter what the price. Yun yung lyrics. Sharing Christ no matter what the price. So may biyaya man o wala, ang nais ng Diyos sa atin, kung tayo ay talagang namumuhay ng tapat, let us walk honest, at malapit na bumalik ang Panginoon, sharing Christ no matter what the price. Hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos dahil lamang sa mga pagpapala. Hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, hindi natin ibabahagi si Kristo para makakuha sa kanila. Diba? Hindi natin sasabihin na, uy, sinarang kita. Diba? Bigyan mo naman ako nito. Hindi po ganun. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung ibig sabihin ng salitang honest. To tell the truth. So ngayon, balikan natin ang Romans chapter 13. Kasi napakaganda po talaga ng mga salita ng Diyos. Ang sabi po ng verse 8, kasi ito po yung pagiging honest. Okay? Ano sabi ng verse 8? Owe no man anything. So sinasabi po dito, mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kalimangan. So, ngayon, kung ito po yung ating i-apply in financial matter, sa pagdating sa pera, mas maganda talaga walang utang. Kasi kapag may utang ka, lagi kang nangangamba na mayroong maniningil sa iyo. And then kung may utang ka, para baga nakakahiya. So kung tayo ay mabubuhay sa utang, nakakahiya sabihin natin na tayo yung mga anak ng Diyos, pero umaasa sa utang. So, mas maganda talaga walang utang. Pero ngayon, hindi lang naman po ito, hindi naman po ang tinutukoy nito ay financial matter. Ang tinutukoy po nito, mga kapatid, mga minamahal, kasi nga, pinag-uusapan natin yung honest, it is to tell the truth. Kaya nga sa buhay po ni Pablo, so ito po yung una, owe no man anything. Ano ba sabi po ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 14 to 16? Unang po muna. Romans chapter 1, verse 13 to 16. Ang sabi po dito ni Pablo, sa verse 13, verse 14, I am debtor for both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ako'y may utang. So hindi po ibig sabihin nito na si Pablo ay may utang na pera. Diba? Kaya nga po yung talatang verse 8 po doon, owe no man anything. So, mas maganda nga po walang utang. Pero ito nga po ay patungkol doon sa pagbabahagi ng kaligtasan. Na sa pagbabahagi si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kaya sabi po dito ni Pablo, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ako ay may utang sa mga Griyego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel. I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyo na nga sa Roma. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, kapag hindi mo ibinahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ay may utang. Tayo ay may utang. So nakakasalubong mo na yung tao, nakakausap mo na yung tao, ang tagal mo nakakausap ng tao, pero anong ginawa ninyo? Nagmarites. Hindi binahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po yung sinasabi dito, owe no man anything. So hindi tayo nabubuhay ng tapat kung tayo po ay may pagkakautang.
Amen po ba? Kaya sabi po ni Pablo sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So malapit na yung kaligtasan natin, malapit nang bumalik si Kristo. Kaya ito po yung araw na dapat kailangan natin ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Acts 20:26. Acts 20:26. "Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men." So I am pure from the blood of all men. So malinaw si Pablo walang pagkakautang. Kasi sa bawat taong nakausap niya, laging bukang bibig ni Pablo yung salita ng Diyos, yung kaligtasan. Ibinabahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. I am pure from the blood of all men. Ako, may pagkakautang ako. Minsan talaga, hindi ko na-share yung salvation. Pero sana sa ating pong lahat, now is our salvation. Nearer than when we believe. Malapit na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung hanggang may pagkakataon, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung bakit ikaw ay nasa school, ang purpose mo, ikaw yung mag-aakay sa mga kaklase mo. Ikaw, kung ano man ang trabaho mo, natin, ang purpose mo, ipakilala si Kristo. Na ang layunin ng Diyos sa atin kahit saan man tayo mapunta, ipakilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po yung una. Let us walk honestly or honest, so owe no man anything. And then pangalawa, balikan po natin ang Romans chapter 13, verse 1. Ano po sabi po dito? Sa verse 1. Romans chapter 13, verse 1. "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnations." So mga kapatid, pangalawa po, tayo po ay namumuhay ng tapat if we obey the commandments of God. Kasi kung hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagkakautang yun. Diba? So hindi lamang po yan pera. So pagkakautang. Kaya mga kapatid, let us always obey. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13? "Let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Ito po yung buong katungkulan natin. Kaya nga lamang, dahil hindi nga tayo pare-pares ng ating pananampalataya, merong malakas sa pananampalataya, matibay ang pananampalataya, at merong mahina ang pananampalataya, kung bakit meron talagang mga Kristiyanong obedient at disobedient. Diba? So yun po yun. So yung mga Kristiyanong matibay ang pananampalataya, malakas ang pananampalataya, makikita natin sa kanilang buhay, sila yung mga obedient or sila yung submissive. So mga kapatid, let us obey the commandments of God. Kaya ang sabi po ng verse 9, 10, 18 na niya po natin kung tama nga. Ano sabi po dito sa verse 9? "For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal," huwag kang magnanakaw, "thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet," huwag kang mananakim. And then, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." 10. "Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law." So mga kapatid, mga minamahal, let us obey the commandments of God. At ang kabuuan nga po niyan, ang 10 utos ng Diyos na hati lamang sa dalawa.
At sabi po tingnan po natin ang Matthew 22, verse 37, 38, 39. Kasi yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na utos ng Diyos doon sa 10 utos, yun po ay patungkol sa Diyos. At yung ikalima hanggang sa 10 utos ng Diyos, yun po ay patungkol sa tao. Kaya ang 10 utos ng Diyos nahati na lamang po sa dalawa. At ang sabi nga po dito sa verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. So nahati po sa dalawa ang 10 utos ng Diyos. Kaya kung inyo pong aaralin yung 10 utos ng Diyos, yung 1 to 4, yun po ay patungkol sa Diyos. At yung 5 to 10, yun po ay patungkol na sa tao. Ayan po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay namumuhay ng tapat kung tayo po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya sana talagang sa buhay po natin, huwag po natin baliwalain ang utos ng Diyos. Then verse 4, ng Romans 13 verse 4. So let us walk honest. So sabi po ng verse 4, 13 verse 4, For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, sabi po dyan, but if thou do that which is evil, be afraid. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, matakot ka. Ito yung ating ikatakot, ang paggawa ng masama. Wala tayong dapat ikatakot kung ang ating ginagawa ay pagsunod sa mga utos ng Diyos, mga kabutihan. And then sabi po dito, For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay nabubuhay ng tapat. Let us walk honest if we oppress them not. Kung hindi natin binibigyan ng kaguluhan, oppress them not ang mga tao, yung mga kapwa natin mananampalataya. Oppress them not. Huwag natin silang i-discourage yung ating mga kapwa mananampalataya. Diba? Huwag natin husgahan ang ating kapwa mananampalataya. Yun ang sinasabi ng Bible, judge not. Matthew chapter 7 verse 1. Minsan, nagiging hukom tayo sa ating kapwa mananampalataya. Tingnan po natin as judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye make, it shall be measured to you again. And then sabi nga po dito sa verse 3, And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Nakikita natin yung mali ng ating kapwa mananampalataya. Nakikita natin yung mali ng ating kapwa-tao. Pero yung ating mga pagkakamali ay hindi natin nakikita. Yun yung sinasabi, nakikita mo yung muta ng iyong kapatid, pero yung sarili mong muta ay hindi mo makita. Kaya mga kapatid, mga minamahal, oppress them not. Huwag nating bigyan o huwag nating discourage, huwag nating husgahan ang ating kapwa mananampalataya. So hindi tayo nagiging honest kung tayo po ay talagang nagiging katitisuran, di ba? Kaya nga kanina umaga, hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. Bakit? Meron talagang nakaka-open at meron na-open. So yung hindi natitisod, ibig sabihin, malakas, matibay ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, now is our salvation. Let us walk honest. And then pangalawa, verse 14. Verse 14, ang sabi po ng Bible, But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. So, let us walk holy. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Malapit na. Kaya huwag nating paglaanan itong ating katawang ito. Huwag nating paglaanan ang ating lamang ito.
Kaya ang sabi po dito, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. Kasi nga, ang katawang ito, mahina sa tukso. Mahina. Kaya mga kapatid, let us walk holy. So what is holy? So holy means showing devotion to God. Kaya kung hindi na lang tayo magpo-focus, showing devotions to God, tapos na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kasi, ano bang ibig sabihin nun na showing devotions to God? So, ibig sabihin po nito, nandoon yung pag-ibig mo sa Diyos. Ngayon, paano ba natin mapapatunayan na mahal natin ang Diyos? At kung titingnan natin ang salita ng Diyos, para masabing tayo kung tunay na nagmamahal sa Diyos, ang sabi ng Bible sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Diba? Kaya, questionable ito sa maraming tao. Sabi nila, mahal nila ang Panginoon. Pero hindi naman makita sa gawa. Sabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos. At sabi pa nga sa John 14, verse 21 hanggang 24, tinan po natin. John 14 hanggang he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Ang mayroon ng aking mga utos at ito ay tinutupad, ay siya ang umiibig sa akin. Kaya maraming tao lagi sinasabi, nasa sa puso ko naman ang Panginoon. Pero nasa sila kapag araw ng pagsamba? Nasa sa puso ko naman ang Panginoon, pero hindi nagbabasa ng Bible. Nasa sa puso ko naman ang Panginoon, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Diba? Pero, hindi naman nag-aakay ng kaluluwa. Nasa sa puso ko naman ang Panginoon, ang ating Diyos, pero hindi makita sa ministry. Kaya mga kapatid, malinaw sinasabi ng Panginoon, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Sabi nila, mahal nila ang Diyos, pero panay ang paglalasing. Mahal ang Diyos, pero ang inaawit yung mga makaawit na awitin. So mga kapatid, mga minamahal, sinasabi nila mahal nila ang Diyos, pero kung manamit naman, ay talagang labas ang puso, kita ang kaluluwa, napakaiksi ng mga shorts, at sasabihin ng mga taong ito na mga ganito manamit, ang tinitingnan naman, di ba, yung puso. Meron ako napanood sa Facebook, ay bakit sina Adan at Eva binigyan ng Diyos ng damit? Kung talagang puso yung tinitingnan, kasama na talaga puso tinitingnan. Ano bang ang ginawang damit ni Adan at Eva? Dahon lang yung pinantakip. So pinalitan ng Diyos ang kanilang pananamit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy natin verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. And then 24, he that loveth me not, ang hindi umiibig sa akin, keepeth not my sayings. Hindi talaga tinutupad ang aking salita, ang aking mga utos. And the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us walk honestly. Holy, it means showing devotion to God. Showing devotion to God. At kung titingnan po natin ang Merriam-Webster, yung holy, ano ba yung ibig sabihin pa nito? Ano ba yung mga similar words po nito? Diba? Paano ba maging holy? Paano ba maging banal? Kasi maraming mga meron akong tinanong isang araw, hindi nila may paliwanag. Ano bang ibig sabihin ng honest? Hindi may paliwanag. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero I think siya po'y talagang
Kami nung panahon yun, nasa sa ganung edad, kaya na namin paliwanag eh. Ano yung honest? Pero marami ngayon hindi nila may paliwanag ang honest. Bakit? Kasi ang nasa utak ng mga tao ngayon, ng mga kabataan ngayon, puro gadgets, cellphone, Facebook. Yun ang utak ng mga kabataan ngayon. Samantalang dati ang aming dictionary, yung English dictionary namin dati, English Tagalog, ganito kakapal. Ganun yung kakapal. Kasi nga inaaral namin kung anong ibig sabihin ng mga salita. So hindi may paliwanag what is honest. So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, what is holy? So bukod doon sa showing devotions to God, holy means worshipful. Ikaw ay banal, namumuhay ka ng may kapanalan kung ikaw ay laging sumasamba. Kaya ang pagiging banal, kung ikaw ay laging nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Sino po? Kaya nga ang utos po sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Isama na natin din yan ang prayer meeting. Kasi mahalaga ang prayer meeting. Kasi lagi naman sumasagot ang Diyos sa ating panalangin. Di ba, Brother Brian? Kaya ako talaga natutuwa ako sa iyo. At natupad yung pangarap mo. Sinagot ng Panginoon ang pangarap mo. So, sa mga naririto ngayon, maaaring hindi nyo gusto ang mga kurso ninyo nakuha, pero tanggapin nyo na yan. Di yan kayo inilagay ng Panginoon. May purpose ang Panginoon bakit nandyan kayo sa inyong mga kursong yan. Hindi man natupad yung mga kurso na gusto nyo. Diba? Hindi nyo man yung nakuha. Pero nandyan kayo sa school na yan, ibig sabihin may purpose ang Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28. Na diyan ay gagamitin ka ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat malungkot na hindi mo man nakuha yung gusto mong kurso. Diba? At yung iba ay talagang ibinigay ng Panginoon. So mga kapatid, hindi ka dapat mainggit or malungkot. Kaya mga kapatid, let us walk holy, and holy means worshipful and godly. So yun po ang ibig sabihin po ng holy, godly, maka-Diyos. Maka-Diyos ba yung mga sugaroy? Maka-Diyos ba ang mga sabungero? May Kristo natin. Maka-Diyos ba yung mga nagbibisyo, mga lasenggo, mga nagyoyosi? Kaya nga sabi dito sa Roman 13, o tinan po natin, ang Roman 13, verse, binanggit dito yung drunkenness. Ay sa iba, okay lang mag-inom eh. So sabi po dito sa verse 13, magsilakad tayong tapat. Let us walk honest or mabuhay tayo ng tapat, gaya ng sa araw. Kasi sa araw, di ba, hayag ang ating ginagawa. Sa gabi, makakapagtago ka eh. Kaya sa gabi, nandyan ang mga nightclub. Sa gabi, nandyan ang mga pagda-drugs. So yun po. And then, sabi pa po dito, not in rioting. So, huwag sa mga kaguluhan. Huwag sa mga paglalasing. So, ang paglalasing ay hindi ito pamumuhay ng pagiging maka-Diyos. Kaya salamat na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon Jesus. Salamat nandito ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin na masama ang paglalasing. Amen po ba? So mga kapatid, let us walk godly. So yun po ang pagiging maka-Diyos. Ano pa? Ang pagiging maka-Diyos. So ang pagiging maka-Diyos, may takot sa Diyos, yun talagang nagmamahal lamang ng isang asawa. Isang asawa lang. Hindi pwede dalawa. So ang binigay ni Adan ay isa lang. Hindi iba-iba. Diba? So isa lang, hindi iba-iba. So mga kapatid, minamahal ganun po ang pagiging godly. And then,
Holy. Ano pang ibig sabihin ng holy? Prayerful. Kung ikaw ay masipag manalangin, ikaw ay holy. Ganun po ang pagiging holy. Ay maraming mga kabataan ngayon ayaw mag-pray. Samantalang napakaganda ng prayer. Nasabi nga, ikaw na nga humingi, may sukli ka pa. Di ba? Ikaw na yung humingi, may sukli ka pa. So mga kapatid, prayerful. Kaya kung ginagawa mo na lagi mag-pray sa gabi bago matulog, sa araw, pagkagising, bago kumain, nagpe-pray ka, ano man ang gagawin mo, nagpe-pray ka, ikaw ay holy. Ikaw ay holy. So ikaw ay nagiging maka-Diyos, ikaw ay nagiging banal. So yun po, ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Watch and pray that ye enter not into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Matthew 26, verse 41, and Luke 18, verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So, laging manalangin dapat ang tao. So, yun po ang pagiging holy. Kaya kapatid, kung ikaw masipag mag-pray, holy ka. Pero hindi kulong. Ay, holy ka. Holy, holy. So yun po yun. Holy kayo, okay? So, banal. Kung kayo po ay prayerful, ikaw ay banal. So, kaya kung hindi ka pa nagpe-pray ngayon, simulan mo na mag-pray. At maging masipag sa pag-pray. And then, ano pa? Ang pagiging holy po mga kapatid, mga minamahal, ay ibig sabihin po ng holy is pure. Malinis. Dapat malinis ang ating buhay. Babalik na siya. Now is our salvation. Now is our salvation. Nearer than when we believe. Malapit na. Kaya sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So blameless yung po yung pagiging holy, pure, sanctified. Malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, sana set apart tayo. Yun po ang holy, set apart. So inalis na tayo sa kadiliman, inalis na tayo sa pagiging alipin ng kasalanan, at tayo po ay dinala na dito sa kaliwagan kay Kristo. Tayo po ay nakay Kristo na, yun po ang holy, set apart, ibinukod na po tayo. Kaya dapat kung sinasabi natin, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, makita sa ating holy, yung holiness. Kaya sana walang Kristiyanong nagsusugal, walang Kristiyanong tumataya sa STL, walang Kristiyanong nag-i-scatter, walang Kristiyanong nag-iisabong. Diba? So walang Kristiyanong nag-iinom. So walang Kristiyanong mga tawag dito, may number 2, number 3, number 4. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po ang pagiging holy. So now is our salvation nearer than when we believe. So last, mga kapatid, last Romans chapter 13 verses 1 to 3. So let us walk humble. Let us walk humble. So what is humble? Humble means not having or showing any feelings of superiority. So hindi mo itinataas ang iyong sarili. So, kaya nga minsan, di ba? Hindi, bilang pastor, di ba? Hindi yung porket pastor ako, ay hindi na ako maglilinis, hindi ganun. Hindi porket ako ay pastor, ay hindi na ako pwedeng utusan. Di ba, minsan nautusan, pastor, ikaw lang bumili ng ulam. Di ba? O sige, ako may motor eh. So,
So yun po yung hindi nagpapakita ng any feelings of superiority. Na para bagang dogmatic ka na lagi sasabihin mo, dahil pastor ka, ikaw na yung masusunod. Di ba? Dahil pastor ka, ay talagang dapat sundin ang laging utos mo. Na talagang agad-agad ay susundin. So, without showing or any feelings of superiority. So, ibig sabihin po, humble, not arrogant, hindi mayabang. So, yun po si Pablo. Hindi naging mayabang si Pablo. Si Pablo ay lowly, down to earth, submissive, and simple. Yan po ang buhay po ni Pablo. Simple. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 1? Romans chapter 1 verse 1. Tingnan niyo po. Verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ. Kaya talagang without showing any feelings of superiority. So ipinakilala ni Pablo na siya'y alipin ni Kristo. Paul, a servant of Jesus Christ. Pinakilala ni Pablo siya'y alipin at ipinakita ni Pablo na siya po ay naging masunurin din hanggang kamatayan. Ganun po ang pagiging humble. Kaya sinabi ni Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 7. So, and then sabi pa po ni Pablo sa Philemon chapter 1, verse 1. Philemon chapter 1, verse 1. Anong pakilala ni Pablo? Paul, a prisoner of Jesus Christ. So, pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili na bilanggo ni Kristo. At sa kanyang paglilingkod kay Kristo, siya ay maraming beses na nakulong. Kaya prisoner of Jesus Christ. Ibig sabihin, napakasimple ng buhay ni Pablo. Hindi katulad ng ibang mga kapastoran ngayon na mumuhay ng marangya. So hindi ko naman sila sinisisi na talagang kumbaga, yun yung dating pala na sa kanila ng Panginoon. Pero yung iba kasi ng kapastoral, para bagang minsan yumayabang na na lumalaki yung ulo. Kaya nga, yun, kanina hindi ko nabanggit, increase our faith. So dapat ang lumalaki pananampalataya. Ang nadadagdagan pananampalataya. Hindi dapat lumaki ang ulo. Di ba, Brother Jason? Nakita ko na si Brother Jason. Okay. So mga kapatid, yung po si Pablo, napakasimple ng buhay. Servant, prisoner, at talagang wala siyang branded na damit. Hindi siya nagdemand sa Panginoon na masarap na pagkain. Hindi siya nagdemand sa Panginoon na magandang bahay. Hindi siya nagdemand sa Panginoon ng sweldo. Napakasimple ng buhay ni Pablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory. Now is our salvation nearer than when we believe. So let us walk honest. Ibahagi na po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Let us walk holy. Maging malinis na tayo. Magkaroon tayo ng buhay na malinis sa harapan ng Diyos. Layuan natin ang anumang uri ng kasalanan. And let us walk humble. Na talagang malapit na siya bumalik, ay tayo po ay sumunod na sa kanyang mga utos. Huwag na natin ipagpaliban pa, huwag na natin sabihin, saka na ako maglilingkod, saka na ako magtatapat. Diba? Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umupo, hindi tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pong banal na salita. Tunay na malapit na po bumalik ang aming pong Panginoon Jesus. Malapit na po kami kunin at ipagsama sa kanyang pong kaharian. Salamat po sa pangakong ito. Umaasap na nananampalataya na ito po ay totoo. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na hindi sinungaling. At talagang ang lahat ng iyong pong mga salita mula sa Biblia dito sa iyong pong banal na salita, lahat ito ay totoo. Lahat ito ay mangyayari. Kaya sana
ang bawat Kristiyano ngayon, ang bawat mananampalataya ay patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong pong gawain at tunay na magpagamit sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po Ama sa maghapong panambahan. Salamat may narapat mo po makatayo dito sa likuran ng pulpito. Hindi man po ako karapat-dapat, subalit sa biyaya mo lamang po kung bakit ako po ay nakakatayo po dito. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po kaming gamitin sa inyong pong kalulatian. Use us mightily for your glory. At dalangin ko po ang mga kapatirang may karamdaman. Pagalingin ko po sila sa kanila pong mga karamdaman. Patuloy mo po igawad sa mga kapatiran ng inyong pong divine protection. Na saan man po kami mapunta, ingatan mo po ang bawat isa. Salamat po Ama sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Salamat na malapit na ang iyong pagbabalik. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.